Nagbabalik ang buhay, Unleash. Vic Garcia po muli. At Abining Garcia. Okay, dadako na tayo sa ikaw. Ano ang action mo segment? Tandaan natin you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po hindi pwedeng puro ngawa o salita. Dapat may gawa. Ganun po ang papaganda ng buhay. Dahil ikaw ay produkto ng ginagawa mo at hindi ng mga sinasabi mo. At syempre sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So basically po, yun po. Ang hinahanap natin, hindi lang solusyon. Action. Yes. Ibig sabihin, bibigyan namin kayo ng solusyon, pero specifically, ano ang gagawin mo para masolusyonan yung sitwasyon na yun. Ang napakaganda ng topic natin. Ano ang magandang aksyon kung matigas ang ulo ng anak mo? Kaya Sir Vic, ikaw, ano Ayan, aksyon nakinig mo? mo kayo po din. Ano ang magandang aksyon kung matigas ang ulo ng anak mo? Makinig ka, simple lang. Ilagay mo sa malaking kaserola. At pakuluan mo. Lagyan mo ng tubig. Ano yung karne? Oh, di ba ganyan ang ginagawa natin para lumambot ang karne? Di ba? Ano ba? Actually, pinakukuluan natin. May mas maganda pa. Mas maganda, mas mabilis. Ano? Ilagay mo sa pressure cooker. Ano ba? Joke lang po, joke lang. Ibang karne po pinag-uusapan natin. Okay, sa karne po yan baka, baboy, pero hindi po. Ibang karne po pinag-uusapan. At Pinag-uusapan po wag na wag niyong gagawin. Joke lang po yun lang. huwag niyong gagawin. Alam mo naman po dito, gusto lang po natin may konting Sige, Sir Vic, seryoso tayo. na tayo. Anong gagawin? Anong magandang aksyon kung matigas ang ulo ng Okay, anak mo? tama. Kung matigas ang ulo ng anak mo, simple lang sagot ko. Dapat mas matigas ang ulo mo. Dapat mas matigas ang ulo ng magulang. Siguro, paano nangyari yan? Simple lang po. Tell me logic. Bakit matigas ang ulo ng anak mo? Simple lang. May pinapagawa ka, hindi niya ginagawa. So, ang tawag mo sa kanya, matigas ang ulo itong batang ito nga. Balik rin natin. May pinapagawa ka sa anak mo. At ang sabi mo, anak, pag hindi mo ginawa yan, ito ang mangyayari sa'yo. So, yung bata, Mami, paano kung ganito? Hindi, gawin mo. Paano to? Hindi. Ano mangyayari? Ano sabihin ng anak mo? Si Mami, matigas ang ulo. At dahil matigas ang ulo ni Mami at ni Daddy, sino masusunod? Si Mami at si Daddy. So basically, at the end of the day po, sino ang nasusunod sa pamilya? Yung matigas ang ulo. So, sikreto, para mabawasan ang tigas ang ulo na dapat mas matigas ang ulo ng magulang. Kaya lang, minsan nangyayari, halimbawa, magbibigay ka na ng penalty. Nakalimutan mo na ibigay yung penalty. Isipin ng bata, mas matigas ang ulo ko. Yes. Nakuha ko yung gusto ko. Kaya nga, dapat nga po, dyan papasok po yung tigas ng ulo ng magulang. Ano ba ibig sabihin ng tigas ng ulo? Sabi ng bata, para maintindihan niya. Sabi ng bata, hindi ko gagawin yan. Sabi ng anak mo, may pinapagawa ka. Ayoko. Ano tawag doon? Matigas ang ulo. Balik natin. Anak, gawin mo yan. Sabi ng bata, ayoko. Sabi ng magulang, pag hindi mo ginawa yan, ito ang mangyayari sa'yo. So yung bata, ayaw pa rin gawin. Ito gawin mo. Sabi ko, di ba, kukunin ko yung cellphone mo pag di mo ginawa yan. Kunin mo. Dapat gawin mo. So ano marami ng bata? So hindi dapat hindi dapat panakot lang. Hindi lang. Dapat pag sinabi mong kukunin mo, gagawin mo. Kukunin mo. Pag sinabi mong hindi siya pwede lumabas ng bahay, hindi siya lalabas. Ibig sabihin, dapat ikaw ang susunod. At the end of the day, pag sinabi mong matigas ang ulo, siya yung nasusunod. Dapat ikaw ang nasusunod sa pamilya. At hindi lang yan. Dapat bigyan lang muna natin ng linaw. Dapat bigyan natin ang ating anak ng age-appropriate at person-appropriate rules or corrective action. Linayin mo natin Ibig sabihin po, sa bahay po natin, dapat bibigay tayo ng rules. At bawas rules na nababiolate, which is, maski sa batas, pati sa gobyerno, may appropriate corrective action. Dapat, pag sinabi mo to, rule, gagawin mo. Ano mangyayari? Matututo yung bata, hindi magtigas ang ulo. Bakit? Pag hindi ako sumunod kay Mami, ito mangyayari. Ayoko mangyari to. Susunod ako. Yung po ang ibig sabihin na dapat mas matigas ang ulo ng magulang kaysa anak. Pero age appropriate Kung anak mo matigas ang ulo, isa lang daw ang ibig sabihin, di ba? Mas malambot yung ulo ng magulang. Yung po ibig sabihin nun. Pero ang lagi natin sinasabi dito, kailangan age appropriate. At tatandaan niyo po, ang susi para mabawasan tigas ng ulo ng anak mo ay dapat medyo mas matigas ang consistency. Oo. Kapag sinabi mo, gagawin mo all the time. Yan po, napakasimple pong solusyon sa bata matigas ang ulo. Napaka-importante po ito. Dapat age appropriate. Tandaan niyo po,
Iba po ang pagdidisiplina sa baby, Yes. sa toddler, sa teenager, sa 21 years old and above. Young adult. O yung iba-iba po yun. So, ibig sabihin dapat ang disiplina age appropriate. Kumbaga may tamang aksyon sa bawat edad ng ating mga anak. Kasi you cannot treat babies and adult the same way. Totoo yan. diba? Pero basically, the same consistency, Oo. pareho. Correct. Pero yung parusa o corrective action sa baby, iba sa toddler. Okay, Oo. sample. Kumbaga, meron po tayong stages of parenting. May tamang parenting technique sa bawat edad ng ating mga anak. Okay. Oo. Ang problema po, mahaba po yon. Okay? Hindi po Yes. namin kayang ituro po sa inyo. Sa mga susunod pong sa ating pagsasama, tuturuan po namin kayo ng stages of parenting. Okay? Pag ginawa mo ito, unti-unting makikita mo gaganda ang buhay mo. But at this point in time, sinusolusyonan lang po natin yung tigas ng ulo ng bata. At pag nagkamali ka ng technique, malamang magiging mali rin yung resulta. Kaya medyo mag-ingat tayo. Dapat maging maagap tayo sa pagpapalaki ng ating anak. Di ba? Napag-usapan Meaning, na natin lasa. agap, meaning alamin. Alamin. A. Gawin. G. A. Araw-araw, At P. samahan ng panalangin. So yan po. So yun po ang trabaho namin sa inyo. Tutulungan po namin kayo paalam. Okay? Okay. Ang good news po, pag-aaralan natin lahat yan sa mga susunod na linggo natin pagsasama. But right now, focus lang po tayo dun sa matigas sa ulo. Okay? Oo. So for example, sa pagbibigay ng corrective action, dapat person appropriate. Example Oh. ng corrective action, privilege removal. Yes. So, Oo. ano ba? Stand in the Ayan. corner. Yan. Or assignment or chores, di ba? At ano pa? So ibig sabihin po, Yes. makinig po kayo mabuti. Napaka-importante, may iba-iba po ang bata. May mga bata po, pag sinabing stand in the corner, malungkot na malungkot kasi Oo. mahilig siya makipag-usap sa tao. So ibig sabihin, stand in the corner, parusa yun. Parusa sa kanya or corrective action. May mga tao naman, may mga bata naman na mahilig mag-isa. Pag pina-stand in the corner, hindi parusa yun. Reward yun. Reward yun kasi Oo. ayaw niya nga makakausap ng tao. So, ibig sabihin po nun, personal appropriate. Tingnan mo yung, ano ba yung magiging parusa sa kanya o corrective thing. So, kailangan, aralin mo yung mga anak mo. May Yes. mga parusa sa isa, pero hindi parusa sa isa. Pero ito sigurado kong parusa sa halos lahat. Ganon, ano? Take away privileges. Tanggalin mo yung cellphone. Naku, halos lahat ng bata, manginginig. Pero age appropriate naman Siyempre, yun. siyempre, Oo. pag batang baby, wala man ng cellphone. Ibig sabihin, Pag sa mga adult. teenager, pag meron pong cellphone yung bata, isa sa napakagandang parusa, no cellphone. Oo. Anak, pag hindi mo ginawa yan, hindi mo ginawa yan, I'll get your cellphone. Alam niyo po, promise gagawin ng bata. Kasi takot na takot po yung mga batang mawala na cellphone. Or if you believe in spanking, Yeah, di ba? if, Sabi if, niya, oo. Kasi, di ba, yung iba diniwala, pwede nyo rin gawin yun, di ba? Especially pag ang anak nyo po ay sa mga 8 years old pababa, Yes. effective pa ho yun. Pero pag medyo matanda na, medyo hindi na po effective. But against, aralin nyo po. Siguro one of these days, aralan Sabi- natin comprehensively yung pamamalo. Sabi nga ng Proverbs spare the rod and you spoil the child. Yun po aming paniniwala. Kaya kami po, meron po kayong pang-unawa na pwedeng mamalo, pero sa certain age lang po. Hindi And po sa proper, yung proper. So, recap lang tayo. Anong action natin pag matigas ang ulo ng anak natin? Dapat Mas matigas ang ulo ng magulang. At sa pagbibigay ng rules and regulation, dapat age appropriate, depende sa edad, and person appropriate. Pag ginawa nyo po yan, malaki po ang posibilidad na mabawasan ang tigas ng ulo ng anak nyo. The more you do it consistently, sabi nga naman Abilin, consistently, mababawasan ang tigas ng ulo ng anak nyo. sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa ating segment na itanong mo lang. Pag-uusapan natin bakit may mga taong nababaon Yakap. sa utang. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.